Alright, video blog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech unboxing. So happy New Year sa inyo for the year 2025. At ito yung unang-unang pasabog ni Honor Philippines because we are going to unbox and feature the all-new and brand-new Honor X9C 5G from Honor Philippines. Alright, ito yung ating smartphone for the first few days of year 2025. At andito tayo ngayon sa magandang resort in Lime Resort, Manila, and doing the first unboxing of the Honor X9C 5G, which is alam na natin kung ano yung feature nito, no? Magbabalibag tayo, magkakaroon tayo ng scratch test, drop test, at marami pang iba. We're going to test it at check natin kung okay ba to for this year 2025. So before I unbox this Honor X9C 5G, let me discuss to you yung tech rundown natin. Ito sa smartphone na ito. Alright, let's do this. Alright, ito na yung tech specs ni Honor X9C 5G. So let's discuss first yung kanyang feature. Sabi dito, I got the information from their website, also from Honor Philippines. Sabi dito, ang features ito, it has an all-angle triple defense feature dun sa phone niya. So, ibig sabihin nito, no, triple defense, mas pinatibay pa nila lalo yung body ng phone, kaya hindi ito masisira pagka binabalibon nyo or nahulog ninyo. At meron siyang drop resistance feature na talagang, ito na pinakang feature na selling point ni Honor X9C 5G. Meron siyang water and splash resistance up to 25 cm deep for 5 minutes. So, kahit nakalublob siya, nasawsaw siya, hindi siya kakagad masisira. At napatunayan naman to ni Honor, no? Ni Honor Philippines. So in their previous smartphone levels na mayroong waterproof resistance, talagang panalo talaga yung kanilang feature. At ang pinakang-bago dito, no? Meron siyang tawag na heat resistance up to 70 Celsius. Sabihin nun, hindi siya mag-overheat kahit mainitan siya. At makikita nyo sa mga test natin, no? Pakukuluan natin itong telepono na ito. Kung merong heat, meron siyang cold resistance up to negative 40 Celsius. Kahit sa freezing point, mapa-winter man, malamig na panahon, or kahit nahulog niyo sa freezer, for example, hindi kagad siya masisira. No? Talagang, it will shut down, of course, but after that, gagana pa rin siya. At kanilang magandang battery specs na meron siyang 6,600 mAh battery life with 4 days standby mode. So, dati nasa 5,000 mAh, ngayon 6,600 mAh battery niya. Mas matagal pa yung battery life. For the CPU, meron siyang Snapdragon 6 Gen 1 CPU for the Honor X9C. Okay na rin dito for the build of its computer processing unit. Grabe, kinumpleto ko na yung yung central processing unit o CPU ng smartphone. No? Okay na rin din yung kanyang CPU. At meron siyang 108 megapixel na rear camera na may OIS at EIS. Which is ito yung hinahanap ko palagi. Kung may mga smartphone model si Honor Philippines, kailangan may OIS at EIS para stabilize yung ating video. And also for photo, hindi siya shaky. So that's the feature. No? Let's go move on to the display. Ito ang display ng tech specs ni Honor X9C. So meron siyang 6.78 inches AMOLED display. At meron siyang 2700 by 1224 resolution sa screen at 1.70 billions of colors. At meron siyang gesture supported kanya sa screen. Meron siyang 4,000 nits peak brightness, 120 Hz refresh rate. Uy, okay to for movies and gaming. At meron siyang 1.5K video resolution sa kanyang screen. At meron siyang DCI-P3 cinematic white color gamut. At meron siyang all-day eye protection, hindi siya masakit sa mata, may protection siya. Meron siyang dynamic dimming at circadian night feature, kumbaga kahit low light or medyo madilim, hindi masakit sa mata yung screen nyo. At meron siyang 3840 risk-free dimming display feature. So ayan ang kanyang feature ng kanyang screen. For the body, let's talk about the body. Very important itong body niya. No? So meron siyang 189 grams of weight. No phone, medyo may kabigatan siya ng konti. Mabigat siya kasi
all steel kasi yung ano niya. May steel siya dun sa loob ng phone na it will protect na hindi siya mabibreak kaagad. At meron siyang 7.98mm thickness ng phone at meron siyang 2-meter drop resistance. Gano'ng kataas yung 2 meter? Para sabi, kahit ihulog mo daw sa second floor, hindi daw masisira yung phone. O, sana, no? O, huwag yung gagawin yun, no? Just is for accidental drop. Huwag niyong sasadya. Kami, mag-test kami, no? Kaya, medyo kinakabahan pa. Pero sabi, hanggang second floor daw kaya. Kasi mas pinatibay nila. Meron siyang triple defense all angle to sa kanyang drop resistance feature. At meron siyang scratch test with 3,000 cycle of steel wool friction. Sabi sa tech specs niya, no, ginasgasan daw nila 3,000 times. Okay pa raw daw yung kanyang body. At meron siyang water resistance no, na IP65M, which is yun nga, no, kaya niyang mag-submerge sa tubig in 5 minutes. No? It will survive. At meron siyang 3-layer ultra-sealed body, which is pinaganda nila na talagang, nakita ko yung, kumbaga, loob ng Honor X9C. Nagkaroon kasi kami ng briefing at pinakita sa amin yung itsura ng loob. Napakatibay niya. Marami siyang waterproof protection sa loob to protect the component, kahit yung mga butas, yung mga charging port, yung sa Bluetooth, sa SIM tray, talagang merong waterproofing feature. And also the body, no, may bakal, para meron siyang bakal sa loob, no, to protect the body from any damages. At yun nga, yung 3-layer ultra sealed niya, no, at meron siyang 360 degrees water resistance feature at drop water and heat resistant body feature, which we will do a test. Yung drop okay na, yung water okay na, yung heat resistance, yun ang gagawin natin next test. For the CPU, na-mention ko na rin kanina, no, gumagamit siya ng Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. This is octa-core at meron siyang GPU na Adreno A710. For the OS, gumagamit siya ng Magic OS 8.0 based on Android 14. At ang kanyang memory, it's a 12GB of RAM na memory. Hindi ko pa alam kung mayroong RAM expansion. Malalaman natin yan mamaya. At meron siyang 256GB of storage. So, hindi ko alam kung expandable to. But we're going to find it out once ma-unbox na natin to. For the camera, for the rear camera feature naman niya, meron siyang dual camera sa rear. So, may isang 108 megapixel na main camera na merong 1.75 aperture. At yung second camera is a 5 megapixel wide camera na may 2.2 aperture. So meron tong OIS tsaka EIS, meron siyang AI OIS motion sensing capture, AI eraser, meron din siyang AI eraser sa feature niya. Meron siyang 4K video recording, yung kanyang camera, 10x digital zoom, 12,000 by 9,000 pixel image resolution, laki at 3840 by 2160 pixel video resolution. Ayan, medyo mataas yung kanyang video resolution kasi it can shoot up to 4K. For the capture mode, it can do highlights capture, moving photo, AI photography, aperture, night portrait including beauty mode. Meron siyang pro mode for the video, panorama, HDR, filter, time-lapse photography, high-res photo feature, capture smile, slow motion, wide angle, multi-video, watermark, scan document, and timer. Madaming magagawa yung rear camera niya, grabe. For the front camera, isang camera lang siya, no? It has a 16 megapixel rear camera na merong 2.45 aperture. It can shoot video recording up to 1080p lang. So wala siyang 4K sa front camera. For the pixel image resolution niya, it's 3456 by 4608. For the video resolution naman niya, meron siyang 2520 by 1080p pixel. So it's only 1080p for the recording. Meron siyang facial recognition. Sa mga capture mode niya, meron siyang portrait, including beauty mode, moving photo, filter, capture smile, mirror reflection, timer, at gesture control. Ayan. For the battery specs naman ni Honor X9C 5G, meron siyang 6,600 mAh battery na merong 66 watts wired charging. So, kung gamit mo yung charging brick at saka USB, mas mabilis siya mag-charge. It can do 25.8 hours of online video, 46.4 hours of online music. This is streaming, so ganyan katagal siya. Meron siyang AI superpower saving mode at meron siyang armor level protecting coating to protect the battery if ever mahulog siya, mabagsak. Napaprotect din yung phone, yung battery para hindi siya madadamage.
For the other specs, the Honor X9C 5G, this is 5G ready na. Dual nano SIM card siya. So, na-mention nga din sa specs kasi wala siyang na memory card slot. No? So, ang Wi-Fi niya is 2.4 GHz and 5 GHz. Bluetooth 5.1. OTG supported na rin din siya. May NFC. Meron siyang fingerprint sensor. Gyroscope. Meron siyang USB Type-C port. At ear jack niya is USB Type-C port. So wala siyang 3.5, USB Type-C port lang yung kanyang ear jack. At meron siyang 300% super volume feature at dual stereo speaker siya. That's the some of the other specs ng Honor X9C. Kung may alam kayo, just comment down below. Baka may na-miss out ako. At for the body color na available here in the Philippines, meron siyang titanium purple, titanium black at jade cyan. And I got the, anong color to? Jade cyan. Ito, jade cyan. Para sabi nila, ito daw yung pinakang color niya, no? For the Philippines, no? So, for the SRP, as of this posting, wala pa pong SRP for the phone. But if na-launch na yung phone, basahin nyo lang yung title nitong vlog na ito at nakita nyo yung SRP for the price. Magkano kaya yung SRP nito, no? Nang hula kayo, no? Kung sakaling hindi ko pa ito napopost, I will edit the title nitong video na to at lalagay ko yung SRP niya. Kasi as of na, baka pag upload ko to, baka hindi pa siya nare-release, no? Hindi ko pa siya pwedeng sabihin kaagad. Naka-embargo pa kami. Alright, ito na. Let's unbox the brand new Honor X9C 5G from Honor Philippines. So, we've tried the Honor X9A. We tried the Honor X9B last year. At for 2025, Honor X9C na naman siya. Which is paganda yung feature niya. I'm very interested to know the quality of the camera. Kasi parang eto na, kompletos Ricardos na siya eh. Okay na siya eh, for me eh. So, but anyway, let's unbox this and okay, let's do this. Alright guys, here's the Honor X9C 5G from Honor Philippines. This is a brand new, sealed pa. Pinunit ko na lang to, no, para mas madali siyang buksan. So this is a commercial release na phone. So hindi ito test unit na. This is a commercial release kasi naka-factory na siya, naka-balot pa siya. So ito yung mga ibebenta na rin din if ever out sa market, no. I think January 10 yata yung pinaka-launching nito. So abangan niyo yung mga post namin at also the SRP. So I got the 256GB of storage at 12GB of RAM. Jade cyan yung color at dual SIM siya at meron siyang free case nakalagay. So, alright. Unbox na natin to. Alright, natanggal ko na yung plastic. So, let's see what's inside. Gano'n siya katibay. At ito yung nalaman niya. Ayan, tanggalin natin yung sticker, no? Ganda ng color na itong cyan. Actually, akala ko the color is black. Hindi naman pala. Akala ko, ito pala yung cyan. Ang ganda pala ng kulay ng cyan. No? Para siyang tiles. Oh. Very premium yung kanyang build. So, what else inside the box? You got the Honor X9C 5G unit. And inside the box, you have the yung pin for the SIM tray. Ayan. You get the manual. And syempre, meron siyang kasamang jelly case, which is very important. Maglagay kayo nito. At inside the box is merong kasamang USB Type-C at also yung charging brick na 66 watt, which is okay na niya, dalawa yung kanyang saksakan. Which very, I like this style kasi yung tatlo yung saksakan. Ito dalawa kasi kailangan pa ng adapter pag tatlo eh. So you get all of this if you bought the Honor X9C this 2025, nahulog pa yung USB cable ko. Lang. Alright, so you get all of this pag bumili kayo ng phone ninyo this 2025. So, ayan, kompleto na siya. What's inside the box. So, let's check out the phone. Ligpitin ko na muna to. Alright, so here's the phone. This is the Honor X9C 5G. Okay siya. Ang ganda ng pagka-setup ng kanyang ring doon sa kanyang rear camera. So, mukha siyang ceramic yung kanyang body. Sabi na, pinatibay nila to, no? Actually, na-test ko tong kanilang back cover. It is very flexible. Kahit i-bend mo siya, hindi siya nababali, hindi siya nagkakaroon ng crease. Sobrang tibay nung kanyang... They say it's a polycarbonate na
back case, itong body cover nitong Honor X9Z. So, yan, na-explain ko na sa inyo. At ito yung kanyang rear camera. There's a flash, 2 camera. Ito parang ano lang to, design lang siya. I'm not sure, baka sensor, I think. So, ito yung kanyang rear camera. Tibay yan. This is the front of the camera. Meron siyang screen protector. At ito yung kanyang front camera. Kasi may sensor, nakikita ko yung sensor dito. No? And sa taas, there's a speaker. 3 speaker pin dito. Sa left side is very clean. Ayan. Sa ilalim, it's the SIM tray. May microphone pin. USB Type-C port. Another speaker dito. So, it's a dual speaker siya. So, 3 dito. Ito naman parang 5. So, malakas yung speaker nito. Sigurado. Sa right side, it's the power button and the volume niya. No? So, ito yung itsura ng Honor X9. So, check natin yung SIM tray para makita natin yung configuration ng dual nano SIM niya. Alright, I got now my pin. Eject natin to. Ayan. Boom! Okay. So, it's really a dual nano SIM. So, wala talaga siyang configuration for the micro SD card. So, yan. Can put dalawang network dito. So, pwedeng Smart, Globe, or dito. Ayan. Mamili na lang kayo kung anong network ang gagamitin ninyo. So, okay. Open na natin to, no? Para maano na natin. Ma-unbox na natin siya at ma-check natin. At gusto ko na siya gawing i-drop test para malaman natin kung gumagana siya. So, power on na muna natin to. And, boom. Nakalagay Honor Philippines. Hindi nyo makita, no? Kasi gawa nung araw, eh. We're facing nasa outdoor tayo dito sa Lime Resort, Manila. Dito tayo sa terrace. And doing the vlog kasi mas maganda yung lighting dito, no? So, ayan. Malabas na yung Magic OS. Ayan. Magic OS. So, setup natin ito ng mabilis. Let's click English. English tayo. We're here in the Philippines. Next. Ko na ito muna connect sa, sa Google, para mabilis tayo makapag-set up. So, skip na natin yung Wi-Fi. Yung mga tayo magko-connect sa Wi-Fi. No? Kasi may password dito sa hotel, eh. Date daw. Okay, tama na ba yung date? 29 ba? Galing, ha? At use location, let's accept everything. Use location, data privacy, next. Set up tayo ng fingerprint ID. So, for the fingerprint, so syempre, mag-connect muna tayo ng PIN natin. No? So, wait lang. And we are back. This is for the fingerprint. Kita nyo ba? For the fingerprint, let's click add fingerprint. Okay, so, ito yung fingerprint niya nasa screen. So, ayan. Sana nakikita nyo, no? Medyo may glare dito, eh. Ayan, we're setting up the fingerprint scanning na rin. For security, just in case mawala natin itong phone, tayo lang makakapag-operate. Hindi makukuha yung mga data natin. Ayan. None more. Alright, so, na-enroll ko na yung fingerprint. Let's set up the face recognition. Click natin to, but I need to input muna my PIN. Wait lang. Alright, face recognition na tayo. And here's my face. Pasensya na, meron akong pimple sa mukha. Enable, and okay na. So, enable all services natin. Let's join. Location services, enable. So, sa gesture, no, I like the one with the 3 keys. At magkakaroon siya ng 3 keys dito. Okay na. So, okay na. Here's the phone. Medyo, i-ano natin yung, yung brightness nito, no? Todo natin. Ayan, medyo todo na, no? Mabalilipat naman tayo ng mamaya. So, heto na. Let's check the, ang ganda. Very smooth ng kanyang, It is very smooth. So, let's try the camera. So, camera, agree, click. Okay. So, this, meron siyang 0.6x. That's wide. Kasi natin yung volume. Okay. Volume natin para marinig nyo yung click, no? Ayan, 300x siya. May 0.6x. Yun, no? 1x. 2x. 3x. Up to 10x lang siya for photo. Dali, linaw, 10x lang to, linaw, For the video, meron siyang 0.6x. And, oh no!
Pag naka 0.6, okay, so wala siyang zoom, no? Wala siyang zoom. Ano yun na yung feature niya, no? Pag naka-record siya, hindi ka makakapag-zoom. But you can switch, hindi, wala siyang switch to the front camera pag naka-record. Okay, that's weird, For 1x, pag 1x, you can do 2x. Makakapag-zoom in ka naman. Makakapag-zoom ka. Pag naka-wide ka, hindi ka makakapag-zoom kasi it uses the other camera. So, wala lang siyang way to switch to the front camera. But you can take pictures while recording. Okay, so this one can record up to 60 FPS, up to 4K. Pag 4K nga lang, 30 FPS pag 4K. So, kung gusto niyo mag 60 FPS, go back to 1080p at naka 60 FPS ka na. So, balik tayo sa 30. Ayan. Yun lang yung kanyang feature for the camera, no? Medyo na-disappoint ako doon na hindi ka makakapag-switch to the front camera while recording. Yun yung pinagkaiba niya for this year. Ito yung mga ibang feature niya. Ayan. Dual camera. May dual camera siya. And more. Ito slow-mo, panorama dahil na na-discuss natin kanina, no? So, ayun siya, no? Medyo weird. Na-disappoint ako doon, na medyo iba yung kanyang for the video, no? Hindi ako makapag-switch to the other. For example, naka 0.6x ako, hindi ako makakapag-switch to the front camera or zoom pag naka-record ako sa 0.6x na. Pero very wide na yung 0.6x, no? Portrait mode, meron siyang portrait mode, night mode, and aperture. So, yun yung kanyang nakitaan ko for the camera. Sana binalik nila yung kamukha nung dati, no, na mayroon sa ibang feature niya. No? Wala, I guess sa Honor 200 may ganung feature. Bakit sa mga X9 series nila, baka wala talaga. Para I think yung nakaraan niya din yata, no, sa X9B, ganun din. Hindi pa nila naibalik yung ganung style. So, okay na check natin yung kanyang settings, no? Okay, settings. Let's go to the about the phone. So, meron siyang RAM turbo na 12 GB. 12 GB plus 12 GB of RAM turbo. So, meron siyang 24 GB of RAM total. Okay, add natin sa text specs yan para at least ma-explain natin. So, yun lang naman. 256 GB of storage. So, ayan. So, I guess we're now ready to do the drop test, water test, and also heat test. Sa heat test, sa bahay na tayo magta-try. Pero since nandito na rin din tayo, let's do the drop test here. Okay na ba kayo? Drop test na natin to. Let's go. Ayun. Binalagsak na natin. Grabe. Medyo mababa pa lang yun. No? And I can see wala naman siyang further mga damage dito. No? Ayan, binabalibag na natin siya. So, hindi siya gano'n masisira. No? So, paikutin natin siyang gano'n. Ayan. So, madaming drop test. So, medyo mababa. Taasan natin. Ayan. Medyo. Nakakatakot gawin. Problema nga lang, if I'm doing the drop test, no, nagkakaroon siya ng bubbles dito sa kanyang screen protector, which is in the near future. Pag marami na tayong drop test, tatanggalin ko na rin din yung sticker na to para at least di siya mukhang maduming tignan. Pero syempre, for now, makikita mo yung damage nung sa screen protector niya. Kasi screen protector, hindi naman matibay yan. But yung screen niya is matibay. So, ayan. Kita niyo ako. So, ayan. Okay pa rin din siya. At, kung ayaw, gawa pa tayo ng mas mataas na drop test. Okay, let's do this. Alright. Drop test sa Honor X9C. Sana hindi siya masira. Grabe. Itong mga pinaggagawa natin. Nakakatakot. Pero pinapakita nito, it's okay. At wala siyang scratches. Wala siyang dami. Kasi yung body nito matibay eh. So let's do it again. Okay. Pwede nga ito gawing pamato eh. Grabe, baka, actually pwede daw ihulog sa second floor. But syempre hindi natin gagawin yan, no? So, drop test na ba tayo ng Honor X9C? Huwag dyan, syempre. That's for makadisgrasya pa tayo ng tao. So, isa pa. 1, 2, 3. Alright. Walang sira, walang gasgas. Sobrang talagang totoong pinatibay talaga nila itong phone na to. May dumi lang. Ayan. Alright. So, after the drop test,
let's do the water splash test. All right, let's do this. All right, tayo sa hotel. Yung aking si Mami Lace, nagbe-makeup pa. Ayan. All right, ito may bathtub dito. Try natin to. Here's the Honor X9C. Tama-tama. May pang spray. We will punish this phone. Ayan. Zoom in natin para makita ninyo. Here we go. It's still okay. Okay pa rin siya. Alright, here's the Honor X9C 5G drop test. It's okay. No damage. It's alive. Right, Honor X9C 5G. Bagsak na natin to. Wow, lutong. Ang lutong ng balibag. Alright, check natin kung may damage. Walang dent. And walang damage sa screen. Still alive, still okay. That's Honor X9C 5G. Toughest to the toughest. Okay, gawin natin, hagis natin dun sa kabila. Oh. Nasa second floor tayo, going to the first floor. Record tayo ng video. Ayan, medyo nakakatakot to. Alright, Honor X9C. Diba yan? The screen is okay. Also yung sticker protector niya, okay din yung screen protector, walang gasgas. Wala ding dent. Yan, basagin na natin to. Grabe. Ang tibay nito. Grabe, Honor X9C 5G. Grabe. Grabe, ang tibay. Alright, here's another one. Boiling test with the Honor X9C 5G. Kulo-kulo pa. Luto na siya, luto na. Still working. It's working. It's mainit. Honor X9C survived the boiling test. Mainit pa, aray ko. Alright. Alright, that's it guys for our vlog for the day. Abangan nyo yung launching ni Honor X9C 5G here in the Philippines. Abangan nyo yung post ni Honor Philippines sa kanilang Facebook at social media pages. And also my post
sa aking social media at YouTube channel. We're going to post more of this tests and features ng Honor X9C. Also for the SRP, no, baka by this time, baka na-launch na natin. Or we're going to do another post releasing the information of the SRP nito sa Pilipinas. So yun, thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys sa next video vlog adventure. Thank you so much, Honor Philippines, for this review unit. At ayan, talagang mas matibay siya ngayon. Matindi. Alright, kita-kits sa next video.